Magandang buhay, kabamba! Isang masarap na ulam ideas na naman po na pwede nyong ihanda sa inyong pamilya. Ito ay ang ating pambansang ulam na tinola. Hindi sayote o kaya papaya yung aking ginamit na gulay nito. Tara na, kabamba, manood, matuto at mag-enjoy. Ito yung sangkap na aking gagamitin dito, yung manok, upo, bawang, sibuyas at luya. Tama, kabamba, pwede rin itong upo na isahog dito sa ating tinola na lutuin. Kadalasan kasi pag nagluluto tayo ng tinola, papaya at sayote lang yung ating nakasanayan na ilagay dito. Pwede rin palang itong upo, kabamba, kung hindi mo pa na-try mo. First time ko rin itong gamitin dito sa tinolang lutuin. Igigisa ko lang sana ito sa kamatis at bagoong alamang. Kaya lang ay naisipan ko itong lutuin dahil kaninang umaga ay na-defrost ko na yung manok. Pritong manok at ginisang upo sana yung aking lulutuin kanina. Tinanggal ko pala yung pinakagitna nito para maalis yung mga buto. Hindi ko na sinali yung gitna nito dahil medyo magulang na yung mga buto niya. At mas maganda talaga na wag nyo nang isali. Sa pag-slice din naman dito sa upo ay kagaya din sa pag-slice ng papaya. At talaga namang mukhang papaya naman itong itsura niya. Pagkagayat ko naman sa mga ito ay inumpisahan ko na ang pagluluto. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika dahil igigisa natin yung ating bawang, luya at sibuyas. Pag nagluluto talaga ako ng tinola ay dinadamihan ko ito ng luya. Dahil isa yan na mabisang pantanggal ng lansa. Pwede rin ninyong lagyan ito ng tanglad. Isa rin yun na pantanggal ng lansa. Pagkagisa ko naman sa mga ito ay agad ko namang sinunod itong karne ng manok. Gigisahin ko lang ito ng saglit hanggang mag-iba na yung kulay. Higit kalahating kilo lang pala ito. Dahil sa panahon ngayon ay kailangan din natin magtipid. Mahirap din kasi mag-isip ng ulam na swak sa ating budget. Yan din kasi yung isang struggle nating mga nanay. Pagkagisa ko naman dito ay naglagay lang ako dito ng kunting bagoong. Nasa isang kutsara lang yung aking nilagay. Dahil bugoong is life nga kaming mga Ilocano. Igigisa lang natin ito ng saglit. Kung ayaw nyo naman ng bagoong, kabamba, ay pwede rin kayong gumamit dito ng patis. Masarap din naman kasi igisa sa kunting bagoong itong tinola. Lalo na pag native chicken yung inyong gagamitin. Kaya kaway-kaway sa mga kapwa ko Ilocano dyan. Pagkagisa ko naman nito ay naglagay na ako dito ng tubig. Yung saktong pagpapakulo at magiging sabaw na ng ating tinola. Akin lamang tong tinakpan at papakuluan hanggang maluto na yung manok. Kaya lang ay sa gitna ng aking pagpapakulo or pagpapalambot ko dito sa manok ay naalala kong ilagay itong ating Knorr cubes. Muntik ko na itong makalimutan. Tinakpan ko lang ulit at pinakuluan. Then nung malambot na yung karne ng manok ay agad ko namang sinunod na ilagay itong ating upo. Hindi ko na pala napakita yung paglagay ko ng buong paminta. Dahil hindi naman kompleto yung lasa ng ating tinola pag walang paminta. Diba, kabamba? Saglit lang naman natin lulutuin itong upo na ating nilagay. Masarap din kasi ito pag half cook lamang. Yun para sa akin lang yun ha. Depende sa inyo kung gusto nyo itong i-overcook. Baka kasi may mga mag-react kung bakit half cook ko ito niluto. At di rin mawawala itong siling haba dito sa ating lutuin na tinola. At ang isa rin ko kompleto dito sa ating tinola ay itong dahon ng malunggay o kaya dahon ng sili. Kunti lang yung aking nakuha ng dahon ng malunggay dahil summer na. Hindi na maganda ang dahon nito. Bago matapos itong video na to, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like mo naman po ang Baba's Kitchen. Paki-like and share na rin itong video na to kung nagustuhan yan, luto na yung ating chicken tinola with opo. Salamat sa panonood, kabamba. Hanggang sa muli.